Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin napapalakas o na-enhance nitong dating bagyong si Enteng ang southwest monsoon o habagat na nakaapekto ngayon sa buong bahagi ng Luzon, na kung saan ngayong gabi, habagat pa rin po yung magdudulot ng bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya doble ingat pa rin ho sa ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, habagat din po yung nagdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Central Luzon, at dito rin ho sa Metro Manila, maulap pa rin po tayo ngayong magdamag, pati na rin sa Cavite, Batangas at sa Mimaropa. May mga pag-ulan pa rin ho tayo inaasahan sa mga nabanggit na lugar, pero ito po ay mga light to moderate rains na lamang. Samantalang dito ho sa nalalabing bahagi na ating kapuluan, partikular na sa may Cagayan Valley, Bicol Region, the rest of Calabarzon, Visayas at Mindanao, ngayong gabi ay maaliwalas ho ang panahon o generally bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang kalangitan. Kung may mga pag-ulan man hong maranasan, ito ay panandaliang buhos lamang dala ng mga localized thunderstorm. Samantala, may minomonitor ho tayong low pressure area nasa labas na ating area of responsibility. Hindi natin ito inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ang ating binabantayan ay itong cloud cluster po sa may silangang bahagi ng Luzon na kung saan ay may potensyal na maging isang low pressure area sa mga susunod na araw at hindi rin ho natin nirule out yung possibility na maging isang bagyo. At base nga ho sa ating latest na TC threat potential, ito ho yung number 1 po dito sa ating presentation na kung saan ay high chance o mataas nga ho ang tsansa na maging isang bagyo. Ngunit kung makikita natin, ang posibleng track po nito ay palayo o palabas din na ating area of responsibility. Kaya hindi natin inaasahan na ito po ay magkakaroon ng landfall scenario or hindi natin inaasahan na magkakaroon ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit, pinag-iingat pa rin natin at pinaghahanda natin ng publiko dahil itong posible maging bagyo na to ay posible pong mag-enhance o magpalakas ulit ng southwest monsoon o habagat by next week. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa update sa nasabi nating sama ng panahon. Samantala, kung makikita rin ho natin dito, meron tayong pangalawang low pressure area or sirkulasyon na babantayan na kung saan towards the end of next week, ay posible rin ho itong pumasok na ating area of responsibility at mataas din ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Base sa ating latest track, pa-northwestward po yung pagkilos at medyo mataas na ho ito, by third week or sa week po ng 13 to 19, may kita natin na nasa taas na ho ito patungo dito sa may Taiwan area. At itong nasabi nating sama ng panahon na to na posible rin maging bagyo ay sa ngayon, mababaho ang tsansa ng landfall scenario o magkaroon ito ng direct na epekto sa ating bansa. Ngunit ito pa rin po yung ating babantayan dahil nga palagi ho silang may enhancement o merong hatak sa habagat na magpapaulan po sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila by week po ng 13 to 19. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update ng Pag-asa dahil itong mga scenarios po natin ay posible pa nga rin po magbago at meron naman ho tayo nilalabas na mga update or panibagong informasyon ukol sa nasabi ho nating sama ng panahon. So pwede ho natin bisitahin yung ating social media account sa DOST_Pag-asa at pinopost rin ho natin yung ganitong klase na informasyon sa ating website. Samantala, para naman ho sa magiging lagay na ating panahon bukas, unti-unti hong hihina yung habagat dahil din po sa patuloy na paglayo ng dating bagyong si Enteng. Ngunit itong bahagi po ng Zambales, Bataan, Ilocos Region ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan bukas na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, improving weather condition na ho yung ating inaasahan bukas. So, ibig sabihin, posible na ho magpakita yung ating haring araw. Pwede na rin ho maglaba yung ating mga kababayan. Isilong lang ng maaga dahil nga pagdating ng hapon at gabi, may mga tsansa ho tayo ng panandaliang buhos ng pag-ulan. Temperatura po natin sa Metro Manila bukas ay 25 to 32 degrees Celsius. Baguio City, 17 to 22 degrees. Lawag, 24 to 31 degrees. Sa Tuguegarao naman, 25 to 32 degrees Celsius. Ganun din sa bahagi ng Legazpi City. At sa Tagaytay ay 23 to 30 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa Puerto Princesa City at Kalayaan Islands na kung saan nasa 26 hanggang 31 degrees ang agwat ng temperatura.
Sa mga kababayan naman ho natin sa bahagi ng Visayas at Mindanao, magpapatuloy yung kanilang nararanasan na maaliwalas na panahon, bagyang maulap hanggang sa maulap sa umaga, pero pagsapit ng hapon at gabi, mataas ho ang tsansa ng mga isolated rain showers dala ng localized thunderstorm. Pwede ho natin bisitahin yung ating social media pages para updated po tayo kung meron pong mga thunderstorm advisory na ini-issue yung ating mga Pag-asa Regional Services Divisions. At temperatura po natin sa Iloilo bukas, 25 to 33 degrees Celsius. Ganun din po sa Metro Cebu at sa Tacloban. Sa May Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees agwat ng temperatura bukas. May kainitan naman sa Metro Davao, aabot sa 34 degrees ang maximum temperature at 33 degrees naman sa may bahagi ng Zamboanga City. Sa mga kababayan naman ho natin na maglalayag, may nakataas pa rin ho tayong gale warning sa may western coast ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western coast ng Pangasinan at sa may Zambales. Sa mga areas ho na to, hindi natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. Dahil sa inaasahan nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posibleng umabot sa 4.5 meters ang wave height. Sa nalalabing baybayin po ng western section ng Luzon ay posible pa rin po yung moderate to rough seas, kaya ingat pa rin po sa ating mga kababayan na maglalayag po dyan. Pero sa ibang baybayin na ating karagatan ay posible na po yung mga banayad hanggang sa katamtaman lamang ng mga pag-alon. Para sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad, partikular na dito sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, for the next 3 days o hanggang Martes, wala ho tayong naasahan na malawakang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Kaya maranasan pa rin po natin yung maaliwalas na panahon, PC to C o maaliwala sa umaga hanggang tanghali, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi ay mataas ang tsansa na mapanandali ang buhos ng pag-ulan. Dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees agwat ng temperatura for the next 3 days, 18 to 22 degrees sa bahagi ng Baguio City at 25 to 32 degrees naman sa bahagi ng Legazpi City. Para po sa ating 3-day weather outlook sa mga probinsya po o dito sa may Cebu, key cities po natin sa Visayas, partikular na sa Metro Cebu, Iloilo at sa Tacloban City. Na kung saan for the next 3 days din ay wala tayong inaasahan dyan na malawakang mga pag-ulan. So generally fair weather condition po ang panahon for the next 3 days maliban sa mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Metro Cebu, 25 to 33 degrees agwat ng temperatura. Sa Iloilo, 25 to 33 degrees din po, ganun din sa bahagi ng Tacloban City. Dumako naman ho tayo sa Metro Davao, Cagayan de Oro at sa may Zamboanga City na kung saan hanggang Martes ay wala rin ho tayo dyan naasahan na malalakas na buhos ng pag-ulan. So magpapatuloy yung kanilang nararanasan din po na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pero panandalian na lamang sa hapon at sa gabi dala ng localized thunderstorm. May kainitan pa rin sa Metro Davao, aabot sa 34 degrees ang maximum temperature. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees at sa bahagi ng Zamboanga City, 24 to 33 degrees Celsius. At ang araw po natin dito sa Metro Manila ay lulubog sa 6:04 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 5:44 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming social media account sa DOST_Pag-asa at bisitahin aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.